Magandang araw po. Kami po ang 3.1 BPED na nanggaling sa National Teachers College. Ako po si Elle at kasama po natin ngayong gabi sina Jem, Binibining Pauline, Binibining Clarice at Binibining Rochelle. So kami po ay magsasagawa ng isang panayam patungkol sa pagbatid, pagkilala, patungkol sa relihiyon ng isang individual or the power of perspective. So layunin po namin na mas maunawaan po ang pananaw at kahalagahan ng relihiyon sa buhay ng isang tao. So, bago po tayo magsimula sa ating mga katanungan, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili or at sabihin po na kung anong relihiyon po kayo nabibilang? So thank you very much. So I am Mai Hagriles from Philippine Normal University taking the course of Bachelor of Science specialization Bachelor of Science in Education specialized in biology. So yung relihiyon na meron ako right now is I am part of Member Church of God International known as MCGI po or yung dating ninya is yung kung saan talaga siyang nakilala is yung ang dating daan. Yun po. So, para po sa ating unang katanungan is, para po sa inyo, paano niyo po mailalarawan or ano po sa inyo yung NCGI or yung dating da? Siguro ilalarawan ko siya sa isang relihiyong maganda, maayos at kung saan mayroon akong nararamdamang peace sa samahan na yon. So, sa simpleng paglalarawan, siguro doon ko siya maiilalarawan yung relihiyon na meron akong. Alright. So, paano po kayo unang naging interesado sa relihiyon na yan? So, lahat po ba ng miyembro ng pamilya mo kabilang din diyan sa MCGI o mas kilalang dating daan? Actually, yes. Yung nuclear family ko is lahat kami is part of MCGI and hindi ako yung naka-discover nito. Actually, my mom. And syempre, simula bata pa lang talaga, actually mga 7 or 8 is part na ako ng hindi naman actually part, like sinasama na ako ng mom ko, ganyan. And nung nagkaroon ako ng sariling desisyon, which is doon ako gusto ko na maging part, doon ako nagdesisyon na magpapabautismo na ako, ganyan, without their pilit or yung parang inano nila na hindi nila ako ng parents ko na sumama ka na, ganyan. Hindi, wala. Sarili kong pusa. And nakita ko kasi na lahat ng family ko is active, participating sa religion. And nakikita ko kung kaano kaayos yung family namin. Pag nandito kami, ganyan, nakikinig together ng yun nga, ng aral, ano. Kaya, yun, nagkusa din ako at the age of I think 15 or 16, yeah, doon ako nag-start na mag-decide na gusto ko dito. And, pero bata pa lang talaga, nandito na ako. And since, yan, may mga friends din ako, ganun. Kaya, yun. O yun, base nga po sa sinabi niyo na isa sa mga nag-refer sa inyo is yung parents niyo, especially your mom. So, maliban sa family mo, ano pa yung nagtulak sa inyo upang manatiling kaanib sa inyong relihiyon? So, yun, nasabi ko nga kanina, I have a lot of friends inside sa church namin. And isa din yun talaga sa nagpapalakas sa akin na magpatuloy sa meron ako and yung faith na meron ako and also yung peace na nagagawa ng religion sa akin. So every time na I have a lot of problem, burdens, and yung parang feel ko I'm alone, ganyan. Syempre, dun pupunta ako sa church and ayun talaga yung reason kung bakit gusto ko dito na lang ako. Ganon. So, papaano nagsimulang lumaganap yung MCGI or ang dating daan dito sa ating bansa and paano paano ito nakarating sa inyong lokalidad?
As far as I know, yung tawag dito, nag-start yan nung sa Channel 37 or UNTV. Ah, Yung pinaka-head namin, ang pagkakaalala ko, kasi bata pa din ako noon, ang pagkakaalala ko, every day meron silang Bible study, Bible expo, ganyan. Like, I don't know if aware kayo dun yung itanong mo kay Soriano, like magtatanong yung isang tao about the religion and sasagutin. Doon talaga siya nakilala. And paano siya nakarating sa amin? Actually, hindi namin siya totally na-discover. In-invite ko yung mom ko to join, to listen sa dito. Kaya, doon namin siya nakilala. so ano yung naging papel ng mga naging pinuno tulad ni Bro Eli Soriano and Bro Daniel Razon sa paglago ng inyong pananampalataya? Yun nga, di ba yung nabanggit ko kanina na meron silang, nagbo-broadcast sila sa Channel 37 dati, ganyan. Yun, siguro malaking factor yun kasi everyday talaga is nagsasagawa sila ng Bible study and ini-air nila yun sa 37 and up until now actually meron yun sa YouTube, Facebook, and up until now, nagsasagawa pa rin ng Bible study and Bible indoctrination online. Mas naging ano lang ngayon kasi nga, di ba, we have, social media. And siguro, silang dalawa actually, na talagang tutok sa pagpapalagana broadcast. So, kahit hindi pa ganun kapeke noon, is nagagawa nila ng paraan just to, na mapalaganap talaga. Yeah. So, para naman po sa mga kababaihan at kalalakihan sa MCGI, ano-ano po yung mga sinusunod ninyong mga gabay pagdating po sa pananamit o pag-aayos ng sarili at yung pakikitungo po sa kapwa? Siguro when it comes on pananamit and sa mga kababaihan, sobrang kitang-kita kapag you are a part of MCGI because of long hair. Long hair, wearing skirt, what else? Hindi gaanong pagsuot ng makeup. Like, sobrang simple lang. Ganon. No jewelry, no hikaw, no wala. Ayan yung siguro yung makikita mo sa mga girls. And when it comes on boys, siguro, sobrang na kasi like, bawal, kung sa girls is bawal magpagupit ng hair sa amin. Sa boys naman is bawal magpahaba ng ayun naman yung pagkakaiba. And mas halata sa girls if you're bored kaysa sa lalaki. Kasi yun lang naman yung usually na hindi actually hindi makikita din. Then, paano po naman ninyo ipinagdiriwang yung mga banal na pagtitipon tulad ng pasasalamat ng buong kapatiran or yung tinatawag nilang International Thanksgiving? Actually, in 1 week, we have 3 meetings. First, we have prayer meeting, worship service, and Thanksgiving. Yung Thanksgiving, every Saturday yon, and yung worship every Saturday din. Yung prayer meeting naman, every Wednesday. And kapag we have also a special Thanksgiving, and ginagawa namin yan every quarter. So, every quarter siya. Ayun. Huling katanungan po, no, Binibining May. Kung meron po kayong isang katangian ng MCGI or ang dating daan na maipagmamalaki nyo sa iba, ano po ito at bakit? I don't know if you narinig yun na yung MCGI cares, pero as a youth in this organization, siguro mapagmamalaki ko yung mga libreng services ng MCGI na meron ngayon actually. Actually, matagal nang nagkakaroon. Mas lumaganap lang ngayon. Kasi mas madaming nakakita na kasi sa social media ganyan. For example, yung meron kaming free gamot,
free dental check, ay mga check-up, medical check-up, ganon. Meron din kaming mga home for the elderly, ganyan. Meron din kaming ampunan, yun sa MCGI Curse. And meron kaming mga hospital wherein libre yung mga pupunta doon, ganyan. So, yun, siguro ayun yung isa sa mga pagmamalaki namin na ipapakita namin yung kagandahang gawa sa mga ganong klaseng bagay. So, yun. Ayun, maraming salamat po, Binibining May, at nagpapasalamat po kami sa inyong pagtugon sa aming panayam. At sa pagtatapos ng ating panayam, naway magsilbi itong paalala na ang relihiyon ay bahagi ng pagkatao ng isang individual na dapat igalang, unawain, hindi husgahan. Magkaiba man tayo ng paniniwala, iisa pa rin ang ating mga hangarin. Yun ay mamuhay ng may kabutihan, respeto at malasakit sa kapwa. Muli, ito ang aming panayam sa pagbatido pagkilala hinggil sa relihiyon ng isang individual. Maraming salamat sa inyong pakikinig.